Yung drive face nabasag. Nung nabasag na yung drive face, kaya na kawasak-wasak yung belt. Masubukan natin yung bagong mas tahimik na exhaust. Ako naman. Ang sarap manakbo ah. Wow! So tingnan natin kung anong kalalabasan pag nalagay natin sa Giorno natin. Let's go! Rito na to bukas. Bukas. Nag-isang big bike dito. Last question, magkano na inabot? Ka ba? So ito na yung ating bagong suspension na Pro Fender X Series na pang Giorno 125 Plus. So napili natin ay kulay red para talagang mag-stand out siya dun sa Giorno natin. So ito yung itsura niya. Ganda ng build quality. Talagang ramdam mo na mabigat siya tsaka premium. Yung materials niya, CNC. Talagang alloy, wala siyang kakalawangin dito. Lahat aluminum. Tapos may adjustment siya dito ng compression. Dito yung preload, tapos dito yung rebound niya. Nagsama na rin siya mga bolts. So tingnan natin kung anong kalalabasan pag nalagay natin sa Giorno natin. Let's go! Bale sir, ang compression po na nilagay natin is 12 po. Ang compression naman po yung tigas at lambot po ng paglubog po ng spring. Then ang rebound naman po, 14 naman po. Bale sa rebound naman po yung tigas at lambot ng pagbato po ng spring, pag-angat po ng shock. 12 out of 16. Yes po. Yung toner po natin ng preload po natin, naka-tune na po siya pang solo lang po, pang sa inyo lang sir. Mga katingin, dito tayo ngayon sa shop ng Cortez Brothers. As you can see, maraming Giorno rito. Kabilaan, puro Giorno. Kasi talaga nag-i-specialize sila, Cortez Brothers, sa mga Honda Giorno. So, yung Honda Giorno natin dito, pinapagawa natin kasi ang nangyari sa kanya, previously yung drive face nabasag. Nung nabasag na yung drive face, na-shred niya naman yung belt kaya na kawasak-wasak yung belt. So, ito, bumili tayo ng bagong belt. So, ito lang naman nasira, tsaka yung drive face. Pero, babalik natin sa stock na drive face. Yung pulley naman natin is stock. So yun, back to stock. Pero yung clutch natin, tsaka clutch bell, aftermarket pa rin. Yung 4S1 yun pa rin. Tapos magpakabit na rin tayo ng bagong exhaust. Kasi nga marami nagsasabi, ingay daw na exhaust natin. Kaya ngayon, masubukan natin yung bagong mas tahimik na exhaust. So excited na ako. Let's go! Sound check, pang stock bore. Yun, tahimik na. Pwede na pang subdivision. Gusto yung hangin. Meron pa rin. Maluwag-luwag pa din. Isa pa naman. Karutos ni Boss Marlon. Gusto. Ingay pa rin ah. Nangyari doon sa natin, sa drive piece, kaya ganun nangyari. Nabasag siya. Masyadong manipis kasi yung nag-lock na yung bola, kaya nagkarambola yung mga bola natin kasi durog na yung drive piece. Kaya ngayon, stock lahat mo na natin na reprofile natin. Posible na factory defect nung Possible. ng drive piece. Panlaki dito sa Cortez Brothers. Kaya naman, lahat specialty. naman nakikita kasi ngayon, puro Honda talaga kami na tumutok. Pero kahit Yamaha gumagawa rin. Oo naman service. Itong pinang double champion natin last week, 185 SL. Sa Morak. Morak. Search lang nila The Cool Guy 927. 927. Thank you, Boss Marlon. Okay boss, sige boss. Thank you. Shoutout sa mga... Umaga pa, magparga na. Wow! Solid, ang tahimik. Saya na nga sa mga nagrereklamo na napakaingay ng ating exhaust. Yung dati nating chance speed na exhaust, ang ingay daw.
Kaya ito, magkabit na tayo ng tahimik na pipe. Nakakatawa kasi nagkaroon na ako ng katahimikan. Na-miss ko yung tahimik na pipe. Ang ingay nun, sobra. Shoutout nga pala kay JM yung bumili ng pipe natin. Siya naman, trip niya naman na maingay. Kanya-kanyang trip na lang yan. Pero masarap din minsan mag-ingay. Sabi niya makakatingin sa ating bagong pipe. Same brand pero this time ito pang 125 daw to eh. So mamaya masusubukan natin kung talaga bang sakal. Pero sabi ni Boss Marlon, masasakal daw to sa duluhan daw to. So yung dati pa rin nating panggilid, yung bola, combination magaan para mabuhat niya yung para magkarangkada kasi masyadong open. So ngayon naman dahil sakal, binigatan para gumanda naman yung dulo. Mga nasa combination 65 grams. Ayun. Ang sarap manakbo ah. Wow. Tahimik pero doon pa rin naman yung power. Ayun. Tapos yung preno, gumanda na rin yung preno. Baka naman kasi dati break in pa yung brake pad natin. Ngayon gumanda na yung kapit oh. Nakakatakot ah. Ayun kahit uy, may tubig. Kahit sa tunnel oh. Suwabe lang. Ano man sabi ng makakatingin, mas gusto nyo ba yung dati o yung ngayong bago nating pipe? Pero ako so far na-excite ako. Na-miss ko kasi yung tahimik na buhay. Uy, grabe yan, bumubunot. So, hi again mga katingin. So yung first day nagpalit tayo ng pipe. Ngayon second day naman magpapalit naman tayo ng mugs. Dahil nagkaroon tayo ng bagong mugs, yung version 2 ng SGR racing na mugs natin. So ngayon, ibang kulay naman ay papalit natin. Para lang, di ba, masubukan naman natin kung bagay ba kay Giorno ang ibang kulay. Yan. So we'll go for the clean, minimalist look. So tignan natin kung anong kalalabasan pag nagpalit tayo. And today, napili kong shop. Doon tayo kay Defy Customs Caloocan kasi maganda sa kanya. Meron siyang tire changer machine and meron na rin siya mekaniko. At so far, tested natin yung mekaniko niya. Mahusay at maingat. Kaya doon tayo sa kanila papagawa. Siya na rin dating nag-build sa Giorno natin. Kung maalala niyo yung first episode natin ng Giorno build, ay sila ang gumawa. At so far, so wet. Kapapalit ko lang ng damit. Basa na naman tayo. Kaya tinawag na power pipe. May power pero disente. Hindi nakakabulahaw ng kapitbahay, no? Sarap pang long ride na nito. Pero so far gamit natin SGR mugs version 1 and sobrang ganda ng performance. So far matibay din siya. At ito na nga tayo. Dumating tayo sa Defy Customs Caloocan J-Zone Motor Parts and Accessories. Ayun. Sakto tayo lang ang customer Magaan ba? Magaan? Magaan na. Yan. Ito naman yung Navi na naka-setup. Ganda rin pala ng kulay yun, parang pink. Tinata binibenta. Brand new. Susi brand new nga to. May panel naka-digital. Mas Javi, basta. Ay. Ito 9.5 lang. 9.5. Tsaka H2C original yun, di ba? Original siya. Original na Honda accessory yun. Thailand. Import siya. Tsaka CNC yan, no? CNC ka. Ganda. May kintab Oo nga, quality. Matibay na matibay, wala nang pagkabali yan. So ito kagandahan kay SGR, may isama na siyang pito. SGR version 2. CNC pito. Ito yung dati natin pito. Nakabali na stainless. So yun, maganda rin pala kinalabasan. So kanina kinakabahan ako kung babagay ba siya. Pero ito, so far, ganda Bumagay sa white, VIP yung datingan niya. So magiging parang timeless ang dating.
Diba? Kasi naka-white na tayo dito sa signal light, tapos chrome. Diba? Dito, lalo dito. Naka-pro fender na tayo na shock na red. Hindi sila naglalaban. So, yun. Pero tingnan natin. Kayo, ano masasabi nyo? Mas bumagay ba yung version 2 na SGR na silver o mas okay yung green sa Giorno natin? Kay Journey. Comment down below kung okay ba tong silver or mas okay yung green. So big shoutout sa SGR Mags. Secret Good Racing. Kay Pipoy Lunaria, Speed Mode, Christopher Geronimo, and PPR Speed Mode. Para sa nakakuha nating mags. Very lightweight talaga siya. Ramdam mo talaga yung ano nyo. Kaya subukan natin yung pipe ko talagang maganda. Ang hatak. Tahimik na pipe. Super. Konting piga oh. 60. Grabe yun. Sobrang ganda ng hatak. Ano ka effort? Feeling ko matipid sa gasto. Kasi konting piga lang, ano na eh, sumisibat na eh. The Silent Killer. Grabe yun, no? So yun pala dapat kapag 160cc lang ang ilalagay mo, okay na yung maliit lang yung tubo, gano'n. Pero since meron tayong elbow sa bahay, try natin siyang ikabit. Meron tayong elbow na mas malaki. Subukan natin kung lalakas pa. Hindi mapakali, no? Likot eh. So Aerox na may karga. Grabe yun. Diba? Sumisibat talaga. Natatakot. Nakakalula. Parang hatak na ng big bike. Tapos tahimik, no? So ayun, nagpa full tank na tayo. At ganito po ang sitwasyon dito sa may Marcos Highway. Papunta tayo ng Scam Nights 4, care of CCPH and Sec Moto Supply. So ayun, nagpalipas tayo ng ulan. Kasama na si Miss Katingin. Ayan, let's go. Sumasagot pa siya ng inquiries. So dito, mga nagpagas, mga attend din sa CPH, Scam Nights 4. Ayun mga nakapandiinan. Let's go. At ayun na nga. Walang tigil ang ulan. Stop and go. Kaya kanina pa tayo pahinto-hinto. Siyempre, huwag natin sigurin kasi maliit lang yung mga portion ng ulap eh. Kaya wala problema. Parang sinusundan tayo, unasan tayo. Doon din siya. And gamit natin ngayon si Journey. Sakto-sakto pagiging jet ski. Buti na lang hindi tayo nag-sniper. Kasi si sniper, maliligo ka ng putik. Walang tapalodo. Naka race bike concept. Ito, ano lang to, pang daily concept. At so far, enjoy na enjoy ako sa bago nating exhaust. Yung Chance Speed silent version. Yung may harang chambered version. Ito rin, mukhang pupunta rin to dun. Basta pag may nakita ka mga scooter na nakapangdiinan, pupunta yan sa Scam Nights 4. At balita ko, sobrang dami daw tao. Punong-puno na raw yung venue. So mamaya malalaman natin pagpunta natin doon. May dala rin ako sobrang daming stickers kasi feeling ko sobrang daming tao naggaling pa sa iba't ibang parte ng Pilipinas para sa big event na to. Ayun, sabi ni Mrs. Katingin, hopefully daw makilala ako. So malalaman natin, nung last time din naman, dami rin naman nating katingin nung Nabangya Nights doon sa may Greenfield. Nagulat din ako at ang daming bumati sa atin. And sa mga nagtatanong bakit mas pinili natin i-full build ang ating Giorno kaysa sa Aerox natin, kasi para sa akin kasi Giorno medyo mas konti ang nakakapag-build kasi konti lang yung mga performance parts nito, hindi kagaya ng Aerox. Pero mas pinili kong i-complete yung build dito sa kay Giorno. Inuna ko muna siya dahil bagong labas lang siya at para matapos na rin na simulan natin. Pero soon, bibuild pa rin tayo ng Aerox version 3 naman. Kailangan natin makabuelo. Dire-diretso yung build, masakit sa bulsa. Ayaw nga pala yung Aerox B2 natin nandun na pala, nauna na. So eto na nga, nandito na tayo sa Cainta, Rizal. At napakalapit na natin sa Bazaar City. At napaka-traffic din. Ayan na, ang entrance. Ito na tayo sa Bazaar City. At ang daming tao. Tol. Pasok po kayo? Oo. Upo ata. Kayo? Pasok na kayo? Puno na po kasi. Puno na. Saan hindi maabot, no? Opo. Anong oras pa kayo nandito? Nakarating na po namin din kanina. Saan pa kayo galing? Kubaw.
Thank you, thank you. Galing nakilala niya lang ako. Kahit na wala akong ano. Wala akong palatandaan. Baka sa motor. Ayun, dito na tayo dito. Yan. Luwag ah. Alright. Yeah. Dito sa entrance pa lang, punong-puno na tayo ng motor. Kita nyo naman. Tapos dito yung SEC Motor Supply Booth, Copre Center. Ang daming tao. Mga nangyari ng mga bikes. Horse, stop tayo dito sa area. 3, 4. Ito, yung mga pangdiinan. Yan. Commoditech Hub. Student ka lang ha, hindi ka non-pro, patay ka. Huli ka sa LTO. ADB 350 na loaded. Anong motor mo, bossing ko? Kala ko mag-i-interview si Boss KG. May interview nga ako eh. Ito boss, ito pwede nyo. Popoy ng Mega Industries. Ito sir, Aerox version 2. KOU na pipe, TWPO na mags, JBT suspension, Cardinals na brakes, 7-speed na disc, RCB na 17mm na brake master, Zeta levers, RCB rear suspension, tapos 210cc sniper head engine. Pinakamalaking question, magkano na inabot? Setup natin. Pwede ba secret? Lagpas isang na, isang Aerox. Lagpas na. Almost. Almost ang Aerox na. Kamusta naman? Masaya ka naman? Oo sir, actually ano rin ako, engine builder din ako, Ay, ikaw shop nag-build owner. nito? Yes, ako rin Ay, shoutout, gumawa. Mega Shoutout Mega Industries, Tamias, Quezon City po. Pinaka gusto mo na nilagay mo rito? Yung sniper head, na 20 to 25 na sniper head, hybrid setup. Malaki talaga difference pag naka-sniper head. Medyo malaki, tapos naka-down drop. Tapos yung pinaka-latest na upgrade natin, yung new logo na KOU na GP pipe. Bagong labas lang to, no? Bagong labas. Kung di ako nagkakamali, sir, ako lang meron ngayon yan dito, ngayon sa Scam Night. Hindi siya titanium, sir. Stainless lang siya, pero siya yung big K logo na ngayon. Popoy, sir. Popoy. Yan. Carl Louis Santos. Carl Luis Santos, taga-saan po tayo? Montalban. Montalban, Rizal. Ano, sa ngayon kasi makina niyan, makina ng customer ko kasi bago mag-scam night sumabog. Naputulan ng valve spring. Bahay lang. Home service. Opo. Ayun, may page ka. Wala rin. Mga tropa lang. Tropa lang. Karga nung makina ko niyan, 190cc. Bali 63mm yun, tsaka pin. Opo, 63. Tapos nakapang ilalim, plus 3. Kaha, gawa ng tito ko. Shout out, Abi Racing. Yun, Abi Siya Racing. nagbuga nung kaha na yan. Ano yung pipe natin? Pipe natin dyan, nakakabit M3 dual tip po. Top speed, nung nakaraan, tinignan ko, naka-MPH kayo sa GPS, 77 mph. Ilan yun? Di ko alam kung ilan yun eh. Basta 77. Oo, 77. Miles per hour. Kayo na ba Naka-GPS yun sa cellphone eh. Ayun, Sira kasi yung milyahe. Magkano na inabot? Mahirap mo lang, magbanggit, estimate. Lagpas 25 na rin siguro. 25. Oo, isang bagsakan. Shout out, Boss Mark, RS54. Siya nag-detail ng motor namin. Step si San Gabriel po. Masyado Bustas Bulacan. NMAX B2. Bali ano mga nakalagay dito? Then re-race sa caliper natin, RCB na R1, tapos sa disc natin 260mm. RCB rin ang mags. Sa pipe natin JBT B4 titanium. I-load ng makina. Stock lang. Stock lang ba yan? Stock lang yan. Parang di stock eh. 205cc. 2.5cc. JBT tayo sa head, sa block natin, RS8 na 65mm. Sa siganyan natin, 3.6 na JBT. Pwede malaman ilan na ang top speed. 171. Tuloy na. Lakas. Tapos sino ang gumawa ng makina? Baldo Works po. Baldo Works. Taga San Miguel. Ayun, shoutout Baldo Works. So malapit kila no, Motodec. Po, malapit po lang kay Motodec. Last question, magkano na inabot? 100K. 100. 100K. Anong pinaka-favorite mo na nilagay dyan? Favorite ko na nilagay, halos lahat eh. Lahat eh. Magpasaya ng tao. Yun lang. Thank you. 232 na to bukas. Bukas. 232 na raw bukas. Sir. Meron. Sir.
Dahil kay Sir Kenji, naghanap ako dati ng na Asian size na helmet, kaya napabili ako ng SEC. Kamusta naman tong Sek? May Sek? Actually, sobrang gana sa ulo. Okay na okay siya pang daily. Tsaka pang truck na rin siya. Tingnan natin yung sobrang gaan, no? Sobrang gaan. Tsaka maliit yung shell, no? Maliit. Pang Asian talaga siya. Ano name mo, sir? Alvin po, Alvin. Taga saan po kayo? Sa Batasan po, Quezon City. Batasan po sila. Yan, shoutout, mga taga Batasan. Bali, ano mga nalagay mo sa motor mo? Meron po ako nilagay dyan na una TRC na shock, tapos swing arm na Solfili, tapos meron tayo na Uma Racing, tapos MTRT na pipe po. PWP na mags po. Sa braking system po, meron pong RCB, E3, tapos brake lever po. Ano load na makina? Ano lang po, stock lang po. Stock Stock yung engine makina? lang po. Okay, so magkano na nagastos mo? Lahat. Siguro nasa around mga 60 na po. 60,000. Motaro shock na budget meal lang din. Tapos M3 na pipe, tapos naka-basic set na karga. Ano yung sabihin ng basic set? 185 po. 63, tapos stock head na. Tapos yung pipe natin. M3 po, dual tip. Kailangan po kasi yan sa street legal na category. Kailangan, pag dual tip, pag malaki yung butas, kailangan may silencer or adjuster. Magkano na nagastos mo? Yung sa Aerox mo? Nasa 15 na rin po. Ang pinaka-favorite mo na nilagay dito? Yung ano ko po, yung parga syempre, dagdag bilis po. Balilan pala top speed na ano? 130 ganun. 130. Sagad-sagad na yun. Nakalive ako ngayon. Hi. 90 viewers tayo ngayon. Susi Kri, shoutout. Hi. Saan yung motor mo? Pakita natin yung motor mo. Ano mga nilagay natin sa motor natin? Fan speed, dual dip. Shock na pamana. Stabilizer. XMBR1 na radiator, boss. Tapos repainted yung housing. Samco hose. Tapos decals na DIY lang kaya nagbakbak na. Parent na yun. Ano yung karga niya? 63 basic. Ayun. Ilan na top speed nun? Hindi ko pa natatesting, boss. Takot may daga sa puso eh. Magkano na nagastos natin? Boss, mga kulang-kulang 20 plus. Estimate lang yun, boss, ha? Estimate lang yun, estimate. Hindi sigurado yung boss. Baka para sa misis mo lang yun. Estudyante lang ako, boss. Para sa parents mo yan, para di malaman. Opo. So ito na yung Aerox natin. Ayan. RCB. 99 Racing. Bago yun eh. Tsaka syempre G-Ren. SF01 G-Ren Mags. Ito naman sa Circuit Concept po. Naka Racing Boy suspension tayo. Synchronous helmet. Circuit Concept po. Walang headlight. May bago. F1 Pro Max. Try natin minsan to. Mas high-end pala to. Parang cellphone parang iPhone Pro Max. Mas mabigat Bigat. Darner G. Si Jax. Naman, 49 lang S2. Ito naman yan. Dalawang vlogger. Shine type. Hoy, wag kayong Ito yung gamit natin. Ay, wala shine 8.9. Tol, anong promo natin ngayon? Pag bumili ka ng yung carbon na helmet, may freebie siyang Tsaka may discount yung mga helmet ngayon. Yung mga intercom yan, may discount. 30% po. Less 30%. Lahat ng klase. Doon tayo sa Cardinals Racing. Mga tropa natin yan. Pag kailangan nyo ng pyesa, mga sniper, mga Aerox, tsaka mga R15, R3. Meron dito. Hello guys, bagong products natin ito. Yung caliper, brake master, saka Magkano yan? caliper Ano sabi panglikod. mo namin yung mga presyo? Sa price point wala pa tayo eh. Since ayan, kumuha lang kami pang display lang. Possible. Possible next month magka-display na tayo nito. Ito panlikod ba to? Panglikod. Ay, maganda yan Ito pangarap. Sakto. Ito solid. Oo, maganda Kamukha niya yung sa WSBK na caliper. Ito, CNC rin to. CNC rin. Madugo presyo nito, pang sniper ba to? Pang sniper. Sniper, madugo presyo nito Ito may 14mm nito saka 16mm. Tapos gold. Oh, may big bike to. Nag-iisang big bike dito. Jex 10R, Mafia Boys. For sale na. Boss, magkano? For sale eh. Alam ko binibenta, hindi pala. Baka na sumama. Dito tayo ngayon sa G-Ren. Thank you.
Kenji, dito ka sa gitna. Ito, tropa natin to, bossing. Kasama natin to. Dito ka, Boss Kenji. Pakilala. Para makilala ka lahat ng mga madlang people dito sa Cainta Rizal. Let's go! Yun. Hi! Ako si Kenji Moto and mahilig akong tumingin ng motor. Yan. So guys, ulitin ko lang sa lahat ng mga motor vlogger, influencer, follow nyo sila. Ganda. Ito, 0.03. Ito, 0.04. So, ito yung pangatlo at pang-apat. Yes. 614. At taga saan yan? Taga Pangarap, Caloocan City. Oy! Taga North, Caloocan. 428294. Oh, pangalan. Jolo Halog. Taga saan? Taga... Ano to? Alam ko to. Kapitbahay ko to. Taga Antipolo. Taga Antipolo. Kapitbahay na ito. Taga Peace Village. Ayun. Tinuturo. Ayun o. Ayun na. Tumatakbo. Ayun. Kapitbahay na ito, Papa. Ni Jero. Ang swerte mo. Para kang papa mo, ha? Paano mo naman nalaman yung papa niya? Kabukha niya eh. Kapacheck ko lang, ha? CCPH siya na to. Antipolo. 3! Bottoms, DJ! Nag-start po ang CCPH sa idea ni Marco na bumuo ng motor pero bihis pero pwede mo siyang ipang daily. So it started June 2021. Doon lang siya nag-start and then the idea growth dahil sa same interest ng mga people na nakakasalamuhan namin before. Nagsimulang magkaroon ng mga interest regarding truck racing and all, tapos building motorcycles, and then it eventually became circuit concept kasi we try to emulate kung ano yung bihis ng mga truck bikes na pwede gamitin sa streets. Pero lalagyan lang ng konting street legality, may plaka, may side mirror. So yun po, doon po siya nag-start. Di ba may Street GP circuit concept? Ano ang difference? Well, wala naman pong masyadong difference. Ang magkaiba lang po siya ng founder. Si Boss Jeremy yata yung founder ng Street GP, if I'm not mistaken. And then si Marco, si President Marco Gaufo po yung founder namin sa CCPH. Same lang po yung idea, same lang din po yung pero magkakatropa pa rin, magkakasama pa rin kami between tambikes and all. Pero magkaibang grupo. May question pala ako. Di ba pag Street GP more on underbone, tapos pag circuit concept more on scooter, tama ba? Well, yun po yung misconception dun sa bagay na yun. Kasi po, since si Jeremy Tandog po kasi nag-start siya as sniper, so ang naging vision ng mga naging members niya is sundan yung underbone. Tapos si Marco po kasi is nasa maxi scooter. And then yun din po yung naging build na sinundan niya. Pero wala naman po silang pinagkaiba yung pag-accept ng members. Nag-accept din po si Street GP ng scooters. So any bikes, basta Mix and match pa. scooter underbone, basta lahat ng below 400 cc. Pinaka naunang event Scam Nights sa sa Unioil Katipunan. Around 250 attendees lang po noon, Scam Nights. Scam Nights 1, opo. Ngayon po, naubos po namin yung 4,000 stickers eh. So, hindi po namin alam kung more than na, opo. Idea po ni Marco kasi kung alam niyo po yung pagbibuild ng motor, mostly po kasi tinatago nila kung ano yung engine build. So pagka nagkarera ganyan or sa truck ganyan, kayang talunin ng motor mo yung motor niya, yun po yung tinatawag nating na scam na kasi yung declare mo hindi katulad nung kung ano yung laman ng makina mo. Pag nag-ride pabilisan, yung ganun po. unahan mo. Opo. Naunahan ako na Kunyari stock lang pero loaded pala. Yun po yung idea ng Scam Nights. So magkakaroon pa ng Scam Nights 5? Possibly, opo. Kasi po, tuloy-tuloy na po kasi ang paglaki. Ngayon po, meron na po kaming 27 chapters around Philippines. Latest po namin na inopen is Cebu and Cagayan de Oro. And possibly magkaroon ng Iloilo this year. Then, kung papalarin po na makapag-start yung Iloilo chapter. Kailangan siguro sir, medyo mas malaki na next time. Opo. Kasi balita ko marami raw din nakapasok, umuwi na lang. Sobrang
Marami po, pasensya na po dun sa mga hindi nakapasok, naubusan ng batch and all. Kasi po parang around 4 AM pa lang, punong-puno na po yung kalsada na nasa labas, yung Felix Avenue. So hindi na po namin na-accommodate yung iba. Yung pinapasok namin sila para to accommodate them, pero yung iba na inip sa haba ng pila, umuwi. And so unfortunately, hindi naman po namin yun ginusto, pero yun talaga. Expected niyo ba yung ganun karami o na-overwhelmed din kayo sa... Overwhelmed din po kami. Hindi expected na ganun? Hindi po namin expected na ganun sila kaaga. At ganun karami? At ganun karami. Sa Eton Centris po namin ginanap yung Scam Nights 3, around 2,500 to 3,000 po. So ngayon ang record-breaking, pinakamarami sa lahat? Opo. Parang nag-grow yung community, no? Nag-grow po ang community within 1 year. Maraming salamat sa time. Thank you po. Thank you. Salamat po. Madumi ang RGB ko, naputikan. So, big shoutout sa CCPH Circuit Concept Philippines and co-presented by SEC Motor Supply. Napaka-successful ng Scam Nights 4. Sobrang laki. So hindi rin pala inaasahan nila na ganito karami ang darating. Na-overwhelm sila. More than na double yung dumating dito sa Scam Nights 4 versus nung Scam Nights 3 pa lang. So yun, big shoutout po sa lahat ng mga nakatingin na nakilala, nakita, na-meet natin. Sobrang solid nyo. Ang daming naggaling po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas yung mga na-interview natin. Salamat sa mga nagpa-interview at malaman kung magkano yung nagastos nila sa mga motor nila. So grabe po yung mga enthusiast na mga scooters. Mapa-scooter, mapa-underbone, lahat pang diinan. Talagang lahat gustong dumiin. Ultimo yung mga tropa natin. Talagang wala akong masabi sa motorcycle culture natin, patindi ng patindi. Talagang sumasabay na tayo sa mga ibang bansa when it comes to modification and upgrades. At syempre, pinaka the best na concept yung circuit concept or street GP, dahil ito yung pwede mong gamitin sa street at pwede mong gamitin sa racetrack. Syempre kay Mrs. Katingin, shoutout, sinamahan tayo. Siya taga-video natin. Napagod, ang laki. Ayun, so andito na si Mrs. Katingin, meron na siyang mic. So ano naman sabi mo sa first time mo nakarating sa ganyang event, di ba? Oo, first time. Actually, first time ko makarating ng ganyang event na yung scooter event. Kasi usually ang ina-attend natin mga bazaar, yung mga opening, shop opening, mga makina. Pero yung ganitong display, kumbaga pang diinan na scooters or underbone, first time ko na-attend. Yeah, actually na-shock ang mga scooters para sa mga daily riding lang, 'di ba? Pero grabe, ang dami mong pwedeng gastusin talaga. Kumbaga as a misis perspective, na sinasabi ng mga misis na ang dami nyong gastos, ang mahal-mahal, kumbaga ang dami nyong kailangan gawin. Pero ngayon na naka-attend ako sa ganitong event, parang ganun talaga, no? Kumbaga kasiyahan talaga ng mga lalaki na meron silang mai-add sa kanilang scooter, sa kanilang motor. Kahit na simpleng sabihin mong brake lang or clutch lever lang yan. Pero kumbaga yun yung nila, proud moment nila. Actually, na-appreciate ko siya. Kasi kahit papano makikita mo na it's a community na hindi naman siya sa payabangan. Pero alam mo yun, parang rin siya, achievement rin siya na makapag-set up ka ng motor. Actually, kami naman ni Kenji, lagi ko sinasabi sa kanya na okay lang naman mag-upgrade ng mga parts ng motor as long as alam mong may sobra kang money, na hindi yung ginastusan mo kahit walang ka. Kumbaga may sobra ka, pwede. Kumbaga lang siya, motivation to earn better, to So work maganda yun, hard. no? Inspirasyon at motivation para mas pagbutihin mo yung trabaho at para makaipon ka ng pambili, ng pang-upgrade sa motor. Tsaka pag nasimula mo na, dire-diretso na, para na siyang bisyo. Pero bisyo naman siya, nakikita mo. Parang investment para naman kasi nandyan lang siya eh. Hindi naman siya yung mawawala pag nilagay mo sa motor mo, doon lang siya. Yun. Tsaka napakaswerte ngayon ng mga nag-upgrade ng modification scene, kasi ang dami ng choices ngayon, hindi gaya dati. Naalala ko nagsiset up ako, sobrang hirap, konti lang ng available na parts mabibili mo. Ngayon napakarami na, tsaka ang gaganda na. Tsaka nakakatuwa kasi hindi, kumbaga, of all ages, of all levels of life, of all walk of life, yung ganitong klaseng event. Mayaman ka, may kaya ka, alam mo yun,
sama-sama. Shoutout nga pala sa CCPH, ang ganda na naisip nila kasi walang entry fee, kahit sino pwedeng sumali. So may experience mo sumali sa motor show, hindi mo lang magbayad ng entrance. Basta pag nandun ka na, pwede ka na sumali agad-agad at may experience mo kahit na yung iba na interview natin, di ba? Hindi naman ganun kalaki ang ginastos. So hindi mo kailangan gumastos ng sobrang laki para lang ma-appreciate at mapakita yung pinaghirapan mo. Yeah, yun nga yun eh. Para siyang trophy na kung ano yung napaghirapan mo. Yung iba, syempre, sobrang dami niyang na-upgrade. Yung iba naman, budgeted upgrade. Pero alam mo yun, trophy pa rin sa kanila yun na pwede nilang ipagmalaki na meron akong naipundar na ganitong motor. Diba? So yun na nga mga katingin, abangan nyo pa ang iba pa nating content. Marami pa tayong parating ang mga builds natin. Siyempre gusto natin sana sumali, kaya lang next time tayo sasali pagka nakompleto natin yung mga build natin. Siyempre yung Navi build, meron na ako nakausap finally na shop na gagawa sa mga nag-aantay. Navi build next week sisimulan namin, so abangan nyo yung content nun. Salamat ulit sa mga sumusuporta. Tsaka don't forget to like and subscribe para naman makagawa tayo ng marami pang malulupit na contents. So on behalf of PC's Katingin, thank you for watching. Thank you so much.